Shabbat Shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Messiah Sorsogon Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. Samahan niyo kami muli sa loob ng isang oras ng pagtatalakay ng Torah portion ngayong araw ng Sabat habang tayo ay nagpapahinga, kapiling ang Panginoon ng Sabat, the Lord of the Sabbath, Yeshua HaMashiach. Tayong lahat ay patuloy na inaanyayahang lumapit sa ating Panginoon, magpahinga na kasama siya. Gaya ng sinabi sa Mateo 11:28 hanggang 30, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaga at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. So ang Sabat po ay hindi lang kapahingahan ng ating physical na pangatawan, kundi kapahingahan din ng ating kaluluwa. Spiritual matters. It matters most kasi kumbaga sa ano, dapat balance. Kung healthy ang physical, healthy din ang ating spiritual. At alam niyo ba na sa Torah portion ngayon natin ay itatalakay ni Brother Richard ang characters ng ating Torah portion. Hindi po lang po tayo nakatutok sa istorya, kundi anong klaseng character meron yung mga bida natin sa Torah portion dito sa Lekha. Okay, so bago po tayo magpatuloy, ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Forrello with Brother Richard Simpson sa kabilang linya. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Okay, so Bachelor Brother Richard. So ang ating pong Torah portion ngayon ay nakatutok sa Genesis chapter 12 verse 1 hanggang chapter 17 verse 27 na may pamagat na Lekleka o Go Forth. At ito po ang ikatlong pagbasa mula sa aklat ng Genesis o Bereshit. At ang ibig po sabihin ng Lekleka ay Go Forth o Humayo. Ang first verse na ito ay halaw sa unang verse ng chapter 12, which is sinabi ng Panginoon kay Abraham or Abram, go forth from your country. Humayo ka para iwanan mo ang iyong bansa. Okay. Dito ay ang Torah portion natin ay ni-introduce si Abraham at ang kanyang istorya, ang kanyang pilgrimage o paglalakbay upang sundin ang utos ng Diyos at tingnan kung anong meron dun sa pupuntahan niya na bakit siya inutusan ng Panginoon. And at the same time, pinaka-focus natin po ngayon yung character si Abraham. Ano bang character ni Abraham? Bakit siya mahal na mahal ng Panginoon? Bakit siya kinakausap ng Panginoon? Ano ba yung ugali? Meron siyang ugali na kinalulugdan ng Panginoon. Sabi nga, pag kinalugdan, ibig sabihin, grace. Grace means kinalugdan. Natuwa ang Panginoon kaya ka kinalugdan. Hindi yung kinalugdan ka kasi wala kang ginawa o wala kang kahit gumawa ka ng mabuti, kinalugdan ka dahil pinatawad ka. Ibang-iba po yun. So, ililinawin sa atin yan ni Brother Richard. At also, it's a challenge din tayo. May challenge po tayo sa atin lahat dito, lalo na yung mga katuroan tungkol sa replacement technology. Tingnan natin, paano ba nila, ano bang evangelism meron sila Abraham? Paano nila tina-transfer yung knowledge ng Panginoon mula sa Panginoon? Knowledge para makilala ng mga taong nakapalibot sa kanila, ang katotohanan na ang Diyos ang siyang makapangyarihan, Diyos ang naglalang, Diyos ang in charge sa buhay dapat ng lahat ng tao. Okay, so bago po tayo magsimula, tayo muna po ay manalangin. Pangunahan tayo ni Brother Richard. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo at mapag-usapan ang mga biblical characters, mga tao sa Parsha Laklaka. Nawa Panginoon ay pagpalain niyo ang inyong salita na ang masasabi namin, ang mapag-usapan ay ayon lamang po sa inyong kalooban at inyong kagustuhan. At ito ay manahan sa mga puso ng bawat
tao na makakapakinig nito, Panginoon. Buksan niyo po ang aming mga mata, ang mga tenga, at mga puso na maging maalab sa inyong pagmamahal sa inyong mga salita. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. So, Amen. Amen. ito, Sister Deb, ano, mga kapatid, mga kaibigan, sa Partial Lexicon, gusto kong pag-usapan yung mga tao na karakter dito. Alam natin na si Abraham ay tinawag ng Panginoon at dinala siya sa land of promise o sa lupang pangako. Mm. Pero bakit siya itinawag? Yun ang tanong nun eh. Yun ang gustong maano natin, ano? Anyways, si Abraham ay siyang isang anak ni Terah na kung saan ay makikita natin ito sa ancient text, no? Especially sa Book of Jasher, na kung saan ay naikwento dito kung anong klase si Abraham, ano? During the time na si Terah ay nasa lupain ng ang hari nila noon ay si pangalan Nimrod sa ano, no. Ngayon, isa sa mga opisyales si Terah, kung saan siya ay idol maker ni Nimrod, ano. Ngayon, naimbitahan yung mga importanteng tao sa panahon na yon, no, kasi ipanganak nga si Abraham. Nung uuwian na sila, nakita nila na may nakita silang kakaiba sa langit. Parang bulalakaw siya na parang star or something na kung saan ay ang interpretation nila ay ang anak ni Abraham ay um, susuplant niya or kukunin niya ang kaharian kay Nimrod, no? So nung nalaman ito ni Nimrod, gusto niyang ma-dispose yung anak ni Terah, si Abraham. So ang nangyari ay meron ding isang katulong sila Terah na nanganak din ng lalaki. Sabay. So ito ang pinatay. Pero si Abraham actually ay itinago, no? So siya ay itinakas at tumira siya sa kuweba na hindi kalayuan sa bayan nila. So ngayon, wala po ito sa Genesis. Gusto ko lang po i-clarify. Ito po ay Mm. nasa Book of Jasher. At the same time din, ito ay nasa sulat ng Ancient text. mga ancient texts sa ano, no. Ngayon, nung mga around 10 years old na si Abraham, hindi na, kasi very curious boy siya eh. Hindi na mapigilan na maglalalayas, ano. Baka madiskubre na buhay pa pala siya. Ang ginawa ni Tera ay pinadala siya sa kanyang lolo sa tuhod na si Noah. Si Noah po ay buhay pa nung panahon ni Abraham. As a matter of fact, nung namatay si Noah, 58 years old si Abraham. So magkakilala sila, no? Um, so doon siya pinadala sa Mount Moriah. Na kung Mm. saan ando doon ang Temple Mount ngayon, ano, yung sa land of Canaan, sa land of Israel. Pero wala pang Israel that time. Mount Moriah 'yon, ano. Um, na doon lumaki si Abraham, doon siya tumira for about 39 years. Um, so naturuan siya tungkol sa law, tungkol sa Torah ni Noah, ni Shem, at ni Eber. Kaya si Abraham ay tinawag na Ibrit or Hebrew. Ang ibig po sabihin ng Hebrew ay Eberite or Ibrit or Eberite sa tribe ni Eber, no? So, um, so yun ang nangyari. Ngayon, ito si Abraham, syempre, kailangan din niya makilala yung pamilya niya. So, umuwi siya ngayon. So, umuwi siya sa kanila, sa kay Terah, at nakita nga niya na may mga idols. Remember, si Abraham, hindi siya na-expose sa idolatry. So, ang exposure niya mula nung bata pa siya, mula 10 years old, before that, wala siyang exposure to anything kasi nasa cave lang siya, kasama niya yung nanay niya or yung caregiver niya. Mm. Ngayon,
after that, ang next na ano na niya, exposure niya, isa Torah na kay Noah, kay Eber, kay Shem, no? Um, na during the time, nakita niya, na-expose siya ngayon sa mga idolatry. So sabi niya, okay, may mga idols dito. Ang ginawa niya, nagpaluto siya sa nanay niya ng masarap na pagkain. So ang ginawa niya, Mm. pinagbibigyan niya lahat ng mga idols. Isa-isa, binigyan niya. Pagdating niya next day, wala namang gumalaw. Sabi niya siguro, hindi nagustuhan yung luto. So ang ginawa niya, nagpaluto siya ng mas masarap pa na lutuin talaga. So binagbibigyan niya ulit. The next day, wala pa rin gumagalaw. So sabi niya, wala naman palang kwenta itong mga idols na ito. Hindi naman pala nagalaw ito. Mm. So bakit kailangan? Ang ginawa niya ngayon, kumuha siya ng maso, ay pinagmamaso niya lahat ng mga idol, itinira lang niya yung pinakamalaki. Tapos nilagay niya yung maso sa paa ng pinakamalaki. So the next day, nakita nung tatay, o bakit wasak lahat ng mga idols, no? Tapos sabi niya, aba malay ko, baka nag-away-away sila. Yung malaki, sabi niya, pinagpapalo niya yung mga maliliit. Sabi ng tatay niya, um, hindi ba pwede mangyari, hindi naman gumagalaw yan eh. Hindi naman naglalakad, di gumagalaw. Eh sabi niya, hindi naman pala gumagalaw, ba't niyo sinasamba? So, ngayon, yun yung nangyari. At nakarating itong ginawa ni Abraham kay Nimrod. Dahil doon, pinatawag sila. Pero bago yon, ang mga kapatid niya, ah, si Haran, yung panganay nilang kapatid, nakumbinsi niya. Parang napaniwala niya. Oh, ganito pala yun, ano? So, during the time, pinatawag sila, kasama si Tera, at yun nga, during the time, tinanong siya bakit gano'n. I-explain niya ang sarili niya. So, ang sentensya sa kanila, ayon sa ancient text, ay itatapon sila sa furnace. Sa talagang katulad nung kay Shadrach at Abednego, sila Mashak, Shadrach Mm. at Abednego, no? Ah, tinapon. Pero nauna si Abraham noon. Ah, so, ang nangyari, tinapon sila doon, si Abraham sa si Haran. Si Haran, nung last minute, nag-backslide, umayaw. Nag-ano siya, sabi niya, parang nag-retract siya. So, ang nangyari, namatay si Haran. Si Abraham hindi namatay sa apoy. So, nung nakita ni Nimrod na hindi namatay si Abraham, pinaalis niya, sabi niya, lumayas ka na rito. Umalis ka na rito. Natakot siya Mm. kay Abraham. Yun yung time na umalis sila. Ito na yung nasa, ano na yun, ano. So, dito, makikita natin kung anong klase si Abraham. Siya ay masunurin sa Torah. Siya ay Mm. trinay din niya ang mga idols, pero walang nangyari. Tinesting niya. Tinest din niya kasi gusto niya subukan lahat eh. Baka mali naman siya, di ba? Ang napatunayan niya, ang mga idols ay wala talaga, no? Mm. They have ears but they cannot hear, they have mouth but they cannot eat, they cannot breathe, they have feet, they Mm. cannot walk. So wala. So ngayon, ang nangyari, umalis sila from yung kung saan sila nakatira papunta kay Haran, papunta sa Haran. Pinangalan na rin kay Haran yung Haran na area, no? Which is Mm. Iraq. Yan yung Iraq, no? Pero remember, pag binasa natin yung text, ang unang sinabihan na umalis ay si Tera. So nagplano si Tera na aalis na sila kasi nga namatay si Haran. So mainit na sa kanila si Nimrod. Kailangan medyo lumayo-layo na sila bago sila madali. So nung pagdating ng Haran, nag-stay pa si Tera ron ng 10 years. Parang wala siyang planong pumunta sa Land of Promise. Ngayon, ang Land of Promise, ando doon, ang Mount Moriah, ando doon, patay na that time si Noah. No? Pero buhay pa si Shem at buhay pa si Eber. Okay? Ngayon, 10 years after, si Abraham nang kinausap ng Panginoon. Sabi niya, iwanan mo na ang bahay ng ama mo. Kasi ayaw sumunod eh.
Di ba? Sumunod eh. Ikaw na lang. So sumama ka. Dadaling kita doon sa lupa na ituturo ko sa iyo. Hindi ibig sabihin na hindi alam ni Abraham yung pupuntahan niya. Hindi lang niya alam kung saan siya dadali ng Panginoon. Pero ultimately, dinala pa rin siya sa same place na kung saan siya galing. So, technically, alam niya papunta ron eh. Hindi naman siya hindi katulad ng sa um, yung mga Israelites na merong pillar of fire or pillar of clouds na may sinusundan sila, no? Ang si Abraham, kabisado niya yun doon kasi galing siya ron eh. Pumunta na siya ron, babalik lang siya. Pero hindi lang niya alam kasi malaki rin yung area na yon. Technically, hindi talaga siya dinala sa exactly Mount Moriah. Nag-stay sila sa ibang area. Actually, pagdating nila ron, famine, bumaba pa sila ng Egypt, no? So, si Abram ay napakamasunuri na tao. Very humble siya. Gusto ko rin explain ito na si Abraham actually, kasi madali lang maging humble, Sister Deb, kung ikaw ay pangit or ordinaryo eh. Di ba? Hindi ka Mm. ganun katalino, hindi ka ganun kagwapo, hindi ka ganun kayaman, o hindi ka mayaman. Humble ka lang talaga. Si Abraham po, mga kapatid, mga kaibigan, ay napakagwapong tao. Kaya nga, kaya nga yung mga lahi niya magaganda at gwapo. Dahil si Abraham sa si Sarai, sa ano kasi, dinescribe si Sarah na napakagandang babae. Um, Kaya nga siya nagustuhan ni Pharaoh kahit matanda na eh. Pero sa ancient text, dinescribe din si Abraham na napakagwapong tao. Kaya makikita natin na si Joseph ay gwapong-gwapo rin eh. Kasi syempre lahi-lahi yun eh. So si Abraham ay napakagwapong tao, matalino, mayaman, at ano lahat na nasa kanya eh. Pero napaka-humble. Very humble na tao siya, no? Hindi siya mapaglamang, hindi siya mapagmalaki, hindi siya mapalasagot, lagi pasensyoso siya. Um, so nung pumunta sila makikita natin to sa Genesis chapter 12, na pinangako ng Panginoon sa kanya na ibibigay sa kanya yung land, yung ano siya, i-multiply, maraming promise sa kanya, including na I will bless those who bless you and I will curse those who curse you. Isipin mo yun, di ba? So, ibig sabihin nun, lahat ng Mm. nasa paligid niya ay i-bless. At ang kaaway niya, may kalalagyan. So, Mm. si Lot, na pamangkin niya, ay tawag dito, ang tatay nila Lot, tsaka ni Sarah, magkapatid si Sarai sa kasi si Lot actually. Okay? Saka si Mm. Milka, kapatid nila si Milka. Si Milka asawa ni Nahor na kapatid ni Abram, no? Um, Kaya sister ang tawag kay Sarah kasi adopted daughter siya. Pero pamangkin actually siya. Hindi siya hindi siya kapatid sa tatay, hindi ganoon or ano, pamangkin siya. So, ang tatay ni Sarah tsaka ni Lot tsaka ni Milka ay si Haran. Okay? So wala na sila magulang. So inadapt na sila ni Tera at naging asawa ni Abram si Sarai tapos si Milka naman naging asawa ni Nahor. Okay? Si Lot ay kapatid ni Sarai ay sumama siya kay Abram. Kasi si Lot righteous din. Tsaka naniniwala siya kay Abraham. So, doon sa nabanggit mo, Sister Deb, paano ba um, kinakaskade o paano ba ang evangelism nung panahon nila Abraham? Panahon ni Abraham. O, ang way nila ng pag-evangelize is by example. So, nag pinapakita nila kung anong klaseng tao sila at sinusundan lang ng mga sumusunod sa kanila kung anong ginagawa nila. Kaya lahat ng Kung ano kanila, yung tinuro sa kanila, yes, kung ano yung natutunan nila, tinatransfer nila sa lahat. correct. Kasi makikita natin dito, si Terah ay idol maker. So kung Mm. lumaki si Abraham kay Terah, dapat idolater din Mm. si Abraham. Yeah. Pero hindi siya idolater kasi hindi siya lumaki kay Terah.
no? Lumaki siya kay Noah, saka kay Shem. So, from the Mm. very beginning talaga, si Abraham ay natuto na ng commandments. Natuto na siya Mm. ng commandments na ipinasa by generation to generation. Generation, yes. So, makikita natin So dito, na, ang mapapansin pa natin, Brad, yung nasa loob lang ng family, hindi sila lumalabas. yes, pero Lahat ng kasama nila, pero mga servants nila kasama yan. Pamilya na rin nila yung kasama. mga servants nila. Yes. Kaya ang turing sa mga servants ay kapamilya din. Nag-observe Mm. sila ng Shabbat. Bawal ang idolatry. Bawal kung sasali ka sa loob ng pamilya ni Abraham as a servant, hindi ka pwede magdala ng idol mo, hindi pwedeng iba relihiyon mo. Mm. Oh, kung anong practice niya, yun din Ano ang practice practice dapat nila. practice ng lahat 'yon. Hindi ka pwedeng suswelduhan mo lang ako pero sasamba ako ng iba kong Diyos-Diyosan. Bawal 'yun kay Abraham. Pumunta ka doon sa iba, wag sa akin. Ganon 'yon, ano? Pero si Abraham kasi he is leading by example. So si Lot, nakita niya kung paano mamuhay si Abraham. So nakita niya paano niya tinatrato si Sarai na kapatid ni Lot. Nakita niya kung anong klaseng tao si Abraham. Sumunod siya. Mm. Si Abraham, kahit siya yung mas matanda, siya yung uncle, hindi siya hindi niya nilalamangan si Lot. Yun nakikita ni Lot yun na very fair siya sa lahat ng mga tao niya. Kahit mayaman siya, parehas siya sa mga tao niya. Ito, Sister Deb, yung isa sa mga karakter na minention patungkol kay Noah, no? Sabi doon, he is a just man. Ibig sabihin parehas siya. Parehas, fair. Yun ang ibig sabihin nun. So, si Noah ganon, syempre yung tinuturuan niya, ganon din si Abraham. Kaya Mm. fair na fair din si Abraham. Hindi siya nanlalamang ng kapwa. Kaya nga maski nung bibigyan siya later on, bibigyan siya ng lupa ng mga tao para ilibing si Sarah. Ayaw niya, gusto niya bilhin niya eh. Hindi siya Mm. at dito sa parsya na to, bibigyan siya ng pabuya ng King of Sodom. Pero ayaw niya. Sabi niya ayokong tumanggap ng yaman galing sa kasamaan. Kaya ito, Sister Deb, ito, nagiging issue sa Pilipinas, yung flood control, yung mga Oh. corruptions, di ba? Kapag ka tumanggap ka ng pera galing sa corruption, corrupted ka na din. Maski sabi mo, Mm. parehas lang, pera lang yan. Si Abraham, mga kapatid, mga kaibigan, hindi siya kumuha ng anything galing dun sa hari ng Sa Sodom and iba, oh. sa kakahari ng Zoar, hindi siya kumuha ron. Ang sabi lang niya, bigyan lang yung mga kasama niya ng mga tao. Yung mga servants niya na lumaban ng fair, fair, ano lang. Yung Mm. kumbaga nabigyan din sila. Pero siya mismo himself, hindi siya kumuha. No? Ito yung klasing tao na nakakadil ng Panginoon. Kaya mahal ng Panginoon sa Abraham. Kasi walang lamat ng yabang. Kasi remember yung ano ng Panginoong Yeshua, blessed are the meek for they will inherit the earth, di ba? Yung kasama doon sa mga ano. Yung humility Mm. niya, sabi nga ni Apostol Pablo, we should imitate the humility of Yeshua Mashiach na Panginoon dahil kahit God siya, hindi niya tinake advantage yun, kundi nag-take siya ng form of a servant. He followed even to the death in the cross. Sabi niya, kaya sabi ng God the Father, everybody should, with the knee should bow down before Him and every tongue confess that Yeshua is Lord, no? For the glory of God the Father. Yung humility niya na yon, kaya kung ano ang Panginoon, dapat ganon tayo. Kaya makikita natin, si Abraham was like that. Kaya sabi ng Panginoon, if you're a child of Abraham, do the deeds of Abraham, no? Mm. So, dito no makikita natin na si Abraham ay napaka-humble. Napaka-humble niya na tao. Si Sarah ganun din, ano? Um,
si Sarai ay napaka-obedient niya. Mapagpatawad siya dito. Makikita natin dito na kahit minamaltrato siya ng sarili niyang servant dahil nga ano siya wala ano siya yung barren. Tinukutya siya ni Hagar. Isipin mo, Mm. ano ka lang servant ka lang, inaano mo yung amo mo. Pero ganun ka patient, hindi niya sinasaktan si Hagar, hindi niya nagsumbong Mm. sa authority. Sabi niya, tingnan mo tong ano mo. Sabi niya, ganun ang ginagawa sa akin. Sabi niya, di gawin mo kung anong gusto mong gawin sa kanya. Kaya pinaalis, no? Ngayon, nung pinaalis, umiyak ito, si Hagar, kasi naman, kasalanan Mm. niya. Ano sabi ng angel sa kanya? Bumalik ka ron at isubmit mo ang sarili mo. Sabi niya. Pinabalik siya eh. Hindi naman niya sinabi na, oh, kawawa ka naman, Hagar. Oh, di bale, paghihiganti ka na. Actually, siya yung masamang tao eh. Um, pero, despite that, makikita natin na si Sarai ay napaka-forgiving. Hindi naman, dahil sinabihan ng angel na bumalik eh. Hindi ganun, wala naman sinasabi ang angel kay Sarah na, oh, pabalikin mo yan si Hagar, ha? Kundi, tatamaan ka. Walang ganon. Ang Mm. utusan si Hagar na isubmit mo ang sarili mo kay Sarah. Pagdating doon, nag-sorry siya, o di tinanggap ulit siya ni Sarah. Later on, Mm. pinalis ulit siya kasi ibang issue naman. Ginagawang target si ano naman si Isaac ni Ismael. Exact. Ginagawang target shooting. Anyway, lahat yan hindi natin makikita sa Genesis. Nakikita natin yan sa Book of Jasher, no? Kaya bakit pinaalis ano ganon. So si Sarah ay napakamasunurin kahit napakagandang babae. Si Sarah ang isa sa pinakamagandang babae sa buong mundo during that time. At 90 years old, pinagnanasaan pa siya ng King of Egypt. Kasi ang ganda niya eh. At hindi lang King of Ibig sabihin, young looking pa siya. Young looking siya, Sister Deb. Mga kapatid, mga kaibigan, sinabi rin naman yan, makikita natin yan sa Book of Jubilee. Sinasabi doon na si Sarah at si Abraham, ang itsura nila ay parang bata. Si Abraham actually ang huling tao na hindi tumatanda, sabi ng Book of Jubilee. Kaya daw Mm. tumatanda ang tao dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan, Mm. Correct. nagwa-wax old ang tao, no? Sabi sa Book of Jubilee, si Abraham at the age of 175 parang 40 years old lang. Kaya akala bata pa rin siya eh. Lalo si Sarah. Si Sarah ganun din. Although namatay si Sarah at age 127, pero nung 90 years old siya, pinagnasaan siya ng King of Egypt ni Pharaoh at pinagnasaan din siya ni Abimelech. Akala Mm. dalaga, akala ano bata pa kasi ang ganda niya eh. Pero despite ng kagandahan ni Sarah at matalino rin si Sarah, hindi siya napaka-low profile niya. Ano talaga siya, very submissive. Very submissive sa kay Abraham. At sa mga servant niya, napakabait niya si Sarah, no? Si Lot naman ganun din, no? Kapatid kasi pareho lang yan, magkapatid eh. Nung nag-aaway-away na yung mga tao nila dahil nga syempre may mga kanya-kanya ano, hindi na sila kasya sa isang lugar eh. So si Lot ay nag-usap sila ni Abraham. Ngayon sabi ni Abraham, wag na tayo mag-away. Dapat yung mga kaano natin wag mag-away. Tingnan nyo kung saan yung lugar na gusto nyo. Kung pupunta kayo sa kaliwa, dito ako sa kanan. Kung pupunta kayo sa kanan, dito ako sa kaliwa. So nakita ni Lot na maganda yung sa papunta dun sa Sodom and Gomorrah. Maganda pa yun dahil during that time ngayon desert yun eh. Yung area na yun. Actually doon ang portion ng Dead Sea, no? Kasi during that time wala pang Dead Sea. Yung area na yun is near Mesopotamia na napakagandang lugar. Um, Ngayon, doon siya pumunta. No? Pumunta siya ron. Okay, so si Abraham naman,
kumaliwa, papunta, kumana naman, papunta sa, ano naman, sa lugar niya. Within the Canaan, pareho lang sila nasa Canaan. Magkaibang lugar lang yon. Pareho pa rin sa Land of Promise yon. Ngayon, makikita natin dito na si Abram ay mapagbigay. Siya yung nagsasabi na, oh, hindi kita lalamangan kung sa anong gusto mo, doon ako sa kabila. Kung dito ka sa kabila, doon ako sa kabila. Oh, ibig sabihin, binibigyan niya na first choice yung iba. Hindi niya inuunahan, ano. Ngayon, dumating ang time na kung saan um, itong si pangalan nito si Lot ay nandoon sa Sodom and Gomorrah, no? Na kung saan ay um, uh, merong four kings na subject yung five kings ng ano. Ang five kings, King of Sodom, King of Gomorrah, King of Zoar, tsaka may dalawa pa, no? Na mga kings, no? Um, Ngayon, yung four kings na yon, sila Amraphel, Ariok, mga ganun, no? Tidal, mga powerful ito. Ang ginawa niya, um, sinasubject niya sa ano yung mga ano nagbibigay ng ano ng tong, nagbibigay Mm. ng suporta para ano parang peace offering, di ba, nagbibigay tong, may tong. Ngayon itong five kings na to dumating na sa point, wag na tayo magbibigay. Five kings tayo, lima tayo laban sa apat. So ngayon hindi na sila nagbigay, nagalit ngayon yung apat na king. Pero may madadaanan muna sila, yung mga Amalekites. Ang unang tinamaan ng Amalekites, mga magagaling din na warrior ron, pero natalo. Saka So, malalaking tao sila, di ba? hindi sila mga higante, Malala- pero mga malalaking tao rin sila, pero hindi mga higante. mm. Pero mga gwapo yan, mga magagandang lahi rin yan eh. Saka mga Mm. matatalino. Pero natalo sila nung Four Kings. Tapos itong five kings, inatake nila ang four kings, inatake nila Sodom and Gomorrah, saka Zoar, saka yung dalawa pang cities. So nakuha sila ngayon. Ngayon, iuwi sila. Nung nalaman ni Abraham, ang ginawa niya, kumuha siya ng 318 na servants niya na marunong makipaglaban. Kasi mga kapatid, mga kaibigan, in as much as si Abraham ay parang parang religious, parang ang bait-bait, parang lagi lang nasa tent or whatever, ganun. Hindi ibig sabihin na hindi siya marunong makipaglaban. Actually, magaling na Mm. warrior si Abraham. Magaling siya sa sword, magaling siya sa weapon, sa kasi siya ano siya magaling siya sa mga weaponry. Hunter din kasi siya. So, lalo yung pana. Magaling siya sa pana. Saka sa sword, magaling sa Abraham sa sword. So, ang ginawa, tinitrain niya yung mga tao niya. Hindi lang basta sila mga shepherd, kundi sila ano rin, tinitrain din niya yung mga tao niya to defend themselves para later on, kung nasa field sila tapos may mga bandits, they can defend, no? Hindi sila parang kawawa naman tayo, sige na sa inyo na. Marunong silang lumaban, no? So nung na-train sila, dumating na sa point na kakailanganin sila ngayon ni Abraham. So kumuha si Abraham ng 380 na tao. Pang 319 siya. Sinundan nila ang apat na kings na kung saan ay yung na-capture sila, yung five kings pati si Lot na nakuha siya, no? Bakit kamo hindi nila sila pinatay? Kasi iba pa rin trophy sila eh. Tsaka mga ano sila, mga magagandang lalaki, magagandang tao. Mapapakinabangan sila doon sa ano eh, advisor ng mga kings. Servant sila, prisoner, pero at least ano magandang itsura, yung pwedeng ipagmalaki. Mm. Ito king ito dati, ngayon tauhan ko na lang, di ba? So kaya kinuha yan, plus mga ari-arian nila. So ngayon, sinundan ni Abraham. At dahil kabisado ni Abraham, doon siya lumaki sa area na yun eh. So, kung familiar tayo sa area, maraming mga caves doon na pwede kang pasok sa isang cave, lalabas sa kabilang cave, tapos aatake ka, akyat ka na naman, balik.
So may maraming mga pasikot-sikot doon. In short, Like natalo na yung puzzles. king. Aatake sila, tapos biglang mawawala. Aatake, laging ambush type. Hanggang naubos, hanggang tumakbo na lang yung mga kings. In short, nakuha nila yung five kings, pati si Lot. Pati yung mga ari-arian nakuha lahat. Mm. So ngayon, sumalubong sa kanila ang isang mysterious being na ito ay King of Salem, Ayun. King of Jerusalem. Ang Jerusalem Mm. po mga kapatid, mga kaibigan, during that time, hindi pa nag-e-exist. Wala pang Jerusalem nung araw. Pero, paano nila nalaman na ito ay King of Jerusalem? Kasi nakita nila. Nakita nila yung Jerusalem na mysterious. Ando doon, nakita talaga nila eh. Na ando doon. Doon lumabas yung king. Kaya king, nalaman ng king. Kasi meron siyang entourage. Tapos at the same Mm. time, ano siya, high priest of God. High priest of God kasi based sa itsura niya, high priest siya at the same time king of Jerusalem, no? So ngayon si Abraham nag-offer siya. Kilala niya eh. Alam niya kung sino ang boss niya eh. Alam niya eh. Mm. Iba ito, ibang level ito. So nag-offer siya ng bread and cup, nag-offer siya tapos nag-ano siya, nagbigay siya ng uh, yun ang Heights. nag-bless sa kanya si Melchizedek. Na ang in-explain ito sa Book of Hebrews na ang Melchizedek means King of Righteousness. Kasi Mm. Melech is king, Tzedek or Tzadok is Shadow, holy, righteousness. So, holy. King of Righteousness. Tapos, King of Salem, King of Jerusalem, King of Peace, ganon. So, ngayon, ito, sabi sa Book of Hebrews, is the high priest of God forever. So, ina-attribute si Melchizedek kay Yeshua being the Son of God, who is also high priest forever. Kasi ang Book of Hebrews ito'y ito'y book about supremacy of Yeshua. For example, sa beginning, ang mga angels ay inferior kay Yeshua. Ang mga kaaway ni Yeshua ay inferior sa kanya. Yung sacrifice niya is superior than yung regular sacrifice sa temple. Pero minat siya, ibig sabihin not greater or not lower. He's not greater or lower kay Melchizedek. The same daw sila. Pero sinasabi niya, they are one and the same. Yun ang ano rin, yun ang point doon. Anyways, ito si Melchizedek was king of Salem. Kaya ito si Abraham, since then hindi na siya nag-desire na magkaroon ng permanent na city or ano kasi mayaman na mayaman siya. Mm. Pwede siya mag-build Ah. ng sarili niyang world city niya eh. Pero hindi, ang hinahanap niya kasi nakita na niya yung city made not by human hands. Nakita na niya eh. So, hindi na siya nagdi-desire ng inferior city. Yan si Abraham. Hindi na niya tinitingnan na, oh, ito, dito muna ako, tas, pero maganda na ito, tas meron pa. Siya hindi na. Sabi niya, sa tent na lang ako, ang hahanapin ko, yung Mm. city made not by human hands. No? So yun ang city of Jerusalem. Kaya ikot siya ng ikot dun sa area na yun. Inaantay niya mag-appear ulit. Of course, hindi na nag-appear ulit yun. Pero, he will be there for sure. No? So ito yung mga tao. Si Hagar is another person. Si Hagar, napili siya ni 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 Sarai as na magkikerry ng anak ni Abraham na magiging kanya. Ibig sabihin, Mm. ano siya yung surrogate Surrogate mo. mother. Surrogate mother. Ngayon, siyempre ang pipiliin ni Sarah yung pinakamaganda, pinakamabait, pinakamasunurin, yung pinakalahat, yung pinaka Mm. the best. Si Hagar yon. Egyptian siya. Okay? Ngayon, nung nabuntis,
ay nagbago. Masamang ugali pala. Yan po ang maraming Hmm. tao. Nagmalaki na, Oo, nagmalaki. na malaki na dating mabait, dating okay. Tapos nung nakapwesto na, nag-iba na. Yan po ang pagkakaiba ni Hagar sa ni Sarai. Kasi si Sarah, maski nung wala pa siyang anak at meron na siyang anak, hindi siya nagbago. Yun ang difference. Lagi pa rin siyang submissive kay Abraham at sa God ni Abraham, no? Yun ang ano ron, ano. Um, Dito makikita natin another character dito ay si Eliezer of Damascus. Ito yung Hmm. chief steward o pinaka head pinakamatandang pinakamayordomo. Hmm. Pinakamayordomo. Makikita natin dito na um, actually hindi dito sa portion na to pero later on na nagpipray siya kahit wala si Abraham. At naniniwala siya sa God of Abraham, sa God ni Abraham. Um, Kaya dito, no, mapapakita yung loyalty niya, yung trust niya, no. Talagang ano siya. And kasi yung iba, nag nag nagpe-pray lang, nagpa-practice ng commandments kapag kasama yung mga influential people or yung mga tao. Pero pag wala na rin. Hindi ganyan si Eleazar. Maski wala si Abraham, siya ay nagpipray. Siya ay ginagawa niyang tama, sinusunod niya kung ano ang usapan nila, no? Yan yung mga ano, no. Um, Dito, no, yung ano naman, yung mga si Terah, of course si Terah, yung tatay. Yung tatay ni Abraham, ano. Si Terah ay idol maker. Ngayon, nung nakita niya na ang argument ni Abraham, nakita niya na hindi naman talaga gumagalaw yung mga idols eh. Pinagsisilbihan mo, di naman nakain, di naman nagalaw. So, bakit po pagsisilbihan yon? Dumating sa point na si Abraham ay ipinersecute siya ni Nimrod even to the point of death. Pero si Abraham hindi nag-back out. Si Haran nag-back out kaya namatay. Si Abraham is willing to die uh, um, sa kanyang faith. Pero hindi siya Hmm. namatay. So, kasi pinotektahan siya ng Panginoon. Ito rin yung mga kaibigan ni ano ni Daniel, di ba? Si Meshach, Shadrach, and Abednego. Sabi nila hindi sila magbabow down sa king, sa image ng king. Ah, um, Kahit sabi niya, kahit mamatay pa sila. Sabi niya, yung the God whom we serve will save us. Pero sabi niya, kahit hindi kami isave, hindi pa rin kami magbabow down. Kasi they honor God. They honor the God of Israel. No? So, dapat ganun ang ating attitude. So, yan si Abraham din, ganyan din. Kaya yung puno mismo, ganun eh. Ngayon, ito si Terah, nakita niya eh. So, kaya umalis din siya ron, pero eventually, um, hindi pa rin siya sumunod, no? Ngayon, eto, kasi parang pagdating kasi dun sa chapter 11 eh, parang namatay na kaagad siya eh, no? Pero actually hindi pa siya namatay. Sinabi ro na matagal pa ang buhay ni Terra eh. Um, as a matter of fact, pag tiningnan mo yung timeline nila, si Terra buhay pa nung ipinanganak si Isaac. Hmm. Buhay pa siya. Actually, hanggang nung pinanganak si Jacob, bago siya namatay, naabutan pa niya. So, ibig sabihin, dumadalaw-dalaw pa rin si Terra. Pero hindi nagbago si Terra.
naging idol maker pa rin kasama ni Nahor. Doon, yun yung, ito si Nahor, siya yung tatay ni Laban. So dapat masusundan natin yung ano yung istorya na yun eh. Kaya nag-stay sila ron, naging idolater pa rin sila, no? Pero Mm. si Lot, he has nothing to do with idols. Si Abraham, he has nothing to do with the idols, no? Si Terah, bumalik ulit sa idol making na nadala pa rin niya yung anak niya na si Nahor and eventually yung apo niya na si Laban at ang mga iba pa. So, yan yung mga ano. Kaya yung unfaithfulness ng isang tao could lead to the unfaithfulness of those around them. Pero yung faithfulness naman ng isang tao could also lead to the faithfulness of those people around them. Ito si Abraham. So si Abraham, faithful siya sa Panginoon up to kahit anong mangyari. Isipin mo, pinangakuan siya, sabi ng Panginoon, punta ka sa lupa na ituturo ko sa iyo at i-bless kita. Yung lupa na yon ay flowing with milk and honey. Yun ang pangako sa kanya. Pagdating niya 10 years, kasi nagbiyahe siya, tagal eh. Pagdating niya ng land of promise eh, walang may famine. Anong pangako ito, di ba? Kung iba-iba pa niyan. Anong klaseng pangako ito? Yung pangako na napako. Parang ganun eh. Pero hindi po ito narinig kay Abraham. Hindi siya nagko-complain kahit anong mangyari. Ngayon, eto, dinala siya ngayon. Pumunta siya. Siyempre, kailangan niya makasurvive. Ang dami niyang tao eh. Tapos, famine yung land. Bumaba sila ngayon sa Egypt. Ngayon, alam ni Abraham na kung anong mangyayari. Sabi niya kay Sarah, kapag ka napakaganda mong babae, sabi niya, kapag ka tinanong ka, sabihin mo kapatid kita. Yun ang sabihin mo. Ngayon ito ay they are using this against Abraham ng mga tao. Kasi yung mga tao, basta maka-judge lang. Sinungaling eka si Abraham. Takot. Ganun. Or, ayaw niyang aminin na asawa niya si Sarah. Kasi sabi niya, so that I will live, sabi niya. Actually po, ganito yon ano? Again, nabanggit ko na una na kanina na si Abraham hindi siya matatakuting tao. Nakipag-away nga siya sa four kings eh, na very powerful eh. Na ilan lang sila, di ba? Ang problema kasi, kapag kung wari, hindi niya sinabi yon. Ngayon nakursunadahan si Sarah ng Pharaoh. Kukuning pwersahan yon. Tingin mo kaya Mm. hindi papalag yung mga tao ni Abraham? Pag pumalag si Abraham, papalag lahat yon, magkakaroon ng clash. Ang problema, may mga civilian, may mga bata, may mga babae, Mm. di ba? Ngayon, ang sasabihin naman ng mga sasabihin naman ng mga tao, ay, wala silang tiwala sa Panginoon. Hindi pa sila poprotektahan ng Panginoon. Yan ang masyadong no, may yung ah, judgmental. Ah, ang hindi nila nakita yung sacrifice ni Abraham for the sake ng mga tao niya. Ibibigay niya ang sarili niyang kaligayahan for the safety ni ah, ni Sarai at ang safety ng mga tao niya. Di baling siyang mag-suffer, wag lang ang iba. And yet people are judging him as coward, walang trust sa Panginoon, at sinungaling. Baliktad, di ba? Mm. Anyways, tandaan po natin, hindi ito credit kay Abraham as a sin. Hindi sinabing, and Abraham sinned against God because he lied. Hindi po. So yun ang po ang Mm. tingnan natin. Dito ipinakita na si Abraham, sinakripisyo niya ang sarili niyang kaligayahan for the sake ng safety ni Sarai at ng mga tao dahil alam niya na the Lord will do something also. Ayun na nga nangyari. Pagdating doon,
Napanagin ng kapanaginip yung ano, pero may mga ano sila eh. Di ba? May mga na barren yung ano nila eh. Walang ano. So nalaman nila na hindi pala pwedeng ano to, galawin. So nalaman nila mag-asawa pala. So sinole. Sinole, binigyan pa sila ng ano, ng mga may ano sila, may ano sila Sister Deb, mga pangalan nito yung nagbigay pa ng peace offering. Nag-sorry ang pero. Sorry, di ko alam eh. Eto, bigyan ko kayo ng mga servant. Doon yan nakuha si Hagar. Yan lang ang naging problema. Doon nagsimula lahat yun eh. Anyways, so again, naulit-ulit yun kay Abimelech. Not long ago, nung ipinangako ng Panginoon, si Isaac, sabi na, nabibigyan kita ng anak, sabi ng Panginoon. Abay, nakursunadahan naman ng king ng Philistine, si Abimelech. Nakita niya si Sarah, ang ganda. Kinuha na naman niya. Kasi gano'n na naman ang ginawa, no? Tapos, dumating ang Panginoon. Sabi niya, patay ka na. Isa kang patay na tao, sabi ng Panginoon sa kanya. Sabi niya, bakit naman? Hindi ko naman. Kasi yung kinuha mong babae, may asawa yan. Asawa niyan, propeta. Sabi niya, wala naman akong ginawa. Sabi niya, kapatid eh. Sabi niya, kaya nga sabi niya, winawarningan kita, hindi mo na kita pinatay. Winarningan kita, kaya isoli mo yan. Sabi niya. Kundi pag hindi mo sinoli, may kalalagyan ka. So, sinoli niya ngayon. Medyo pinagsabihan din niya si Abraham, ba't mo naman sinabi na ano? Di ba? Pero ang point doon, ay willing si Abraham na ibigay kung anong meron siya for the safety ng mga tao niya. Ganun po ito si Abraham, mga kapatid, mga kaibigan. Napakabuting tao. Yun po ang gagayahin natin. Ano? Kaya ang reason kung ba't gusto ko itong i-discuss. Kasi minsan sa kwento tayo naka-focus, which is okay din. Maganda rin yung kwento. Hmm. Maganda yung mga ano. Pero yung background ng tao, kung bakit sila minahal ng Panginoon, yun ang anuhin natin. Kasi ang madalas na itinuturo, ang Panginoon ay pumipili ng ano ang kanyang grace kahit sino na lang piliin niya dahil ano, kasi gracious siya eh. Wala kang effort, wala kang gagawin. Basta pinili ka. Ayun yun eh. Okay na yun. Hindi po biblical yun. Hindi masama. Kasi ang sinasabi nila ganito, si Abraham na duwag, na sinungaling, na ah, manloloko, whatever, kung ano man ang gusto nila sabihin kay Abraham. Pero minahal pa rin siya ng Panginoon. So, gracious ang Panginoon dahil minahal siya. Hindi hindi siya minahal dahil siya sinungaling and manluloko at duwag. Hindi siya ganon. Minahal siya dahil siya ay napakamasunurin na tao, napaka-humble na tao, and selfless na tao. Yung siya yung ibibigay niya yung Oo. kanyang ah, kung anong meron siya para sa iba. Ganon siya. Hmm. At the same time, hindi rin siya matatakutin. Kaya niyang tumayo lumaban para iligtas ang mga taong nangangailangan ng tulong niya. At hindi siya mukhang pera, hindi siya tumatanggap ng suhol galing sa flood control. Galing doon sa mga King of Sodom, no? Hindi siya kumukuha ng ayoko, sabi niya. Kasi baka sabihin niyo pinayaman niyo sa Abraham. Yung yaman niya may portion kayo diyan. May investment kami diyan kay Abraham, kaya yan mayaman eh. Kaya hindi siya kumuha ng kahit anong pera galing sa kanila. Kasi lahat ng pera niya ay pinaghirapan niya based din sa blessing ng Panginoon. Ito po si Hmm. Abraham, ito yung aralin natin. Bakit kaya minahal siya ng Panginoon? Kasi hindi siya nagrereklamo. Pinangakuan siya ng Panginoon na ganito, pero hindi niya sinabi, Panginoon, sabi mo, land flowing with milk and honey, tapos may famine. Hindi niya inaano yung Panginoon eh. Yung iba nagsisilbi sa Panginoon. Panginoon, nagsisilbi ako sa iyo, pero bakit naman ako ganito? Bakit ang hirap ng buhay? Ganon, bakit ganon? May reklamo. Sabi mo, pag sumunod sa iyo, ibibless mo. Eto, sumusunod ako sa iyo, matagal na.
Pero hindi pa rin, no, di ba? Si Abraham hindi po ganon. Yun ang sundan natin. Kung maaralin natin kung anong klaseng tao ang mga minahal ng Panginoon, ay matututunan natin kung paano rin tayo maging ganon para mahalin din tayo ng Panginoon. Si Lot, for example, although pag-uusapan pa natin to next Shabbat, ay ganon din. Napakamatulungin na tao. Kung may maililigtas siya na tao, ay gagawin niya. Kaya niligtas din siya eh. Yun ang ginagawa ni Lot. Binigay niya, kaya niyang ibigay kahit yung mga anak niya para wag lang galawin yung mga bisita, yung ibang tao. Napaka-selfless. Sasabihin niya, grabe naman, mga anak niyang babae, bibigay niya. Ganon. Di ba? Ganon sila talaga ano, ibibigay nila lahat para lang hindi masaktan yung, yung, yung ano nila, yung nasa puder nila. Ganon ang yung klaseng tao. Pero syempre, hindi naman pinapayagan ng Panginoon yon. Hindi naman na, na ano yung mga anak niya. Kaya kinuha siya ng angel. So anyway, pag-uusapan pa natin, iyan yung mga topic natin ng Shabbat. Pero um, dito sa area na to, makikita natin na si Terah, nakita niya na walang kwenta ang mga idols. Nakita niya kung paano nag-stand si Abraham in the face of persecution. Nakita niya kung anong effect ng nag-backslide, namatay yung anak niya. Inutusan siya na umalis na ron, pero hindi niya natuloy. Hanggang Haran lang siya. Hindi siya dumiretso. So, kapag may hindi sumunod, hindi ka pipigilan ng Panginoon, iba ang tatawagin. Kapag tinawag ka, tapos hindi ka sumunod or halfway ka lang sumunod, tapos hindi ka na sumusunod, papalitan ka. Walang indispensable sa Panginoon, no? Um, si Hagar, napakabuti, napakaganda, siya the best. Pero nung naka-experience ng magandang buhay or nakuha niya gusto niya, nag-iba na. So yan ang hindi po natin dapat gawin. Ano? So, at ito naman si Mm. Isaac, ay despite na wala si Abraham, loyal pa rin siya, nagpipray pa rin siya sa Panginoon ni Abraham. Ibig sabihin, hindi lang siya sumusunod dahil for the sake ni Abraham, kundi yun talaga ang conviction niya based sa nakita niya kay Abraham. Sister Deb, baka wala na tayong oras, ano? Okay. So, tama-tama lang ang oras natin, Brad. At habang sasalita ka ay sinasummarize ko na yung mga characteristic ni Abraham, ang ating main character sa ating Torah portion ngayon, which is ang personality trait ni Abraham. Nakita natin doon na napufulfill niya yung greatest commandments. Love God with all your, Abraham loved God with all his heart, soul, and mind and strength, and he loves others as he loves himself. Ganun siya dumamay sa kapwa at sa mga taong nakapalibot sa kanya. At meron siyang unwavering faith na sabi nga, hindi mababaling pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Kung paano niya nagawa na umalis sa kanyang comfort zone papunta sa hindi niya alam saan, kung anong klaseng lugar yung pupuntahan niya, yet sinunod niya ang Panginoon. Merong sense of purpose na nakatay up sa covenant ng Panginoon. Resilience in the face of hardship. At syempre, hindi nawawala yung hardship sa buhay ng mga mananampalataya. At human flaws, meron din mga kahinaan din si Abraham, and yet hindi yung tinitingnan ng Panginoon. Nakatutok ang Panginoon sa kanyang pananampalataya at obedience sa kanyang mga salita. And ganun din po, yung hindi lang faithfulness and obedience, uh, yung kanyang relationship sa Panginoon hindi nagbabago, perseverance sa lahat ng mga naranasan, at yung desire pa rin niya na mahalin ng Panginoon sa kanyang buhay at mahalin ang kapwa. So bumiikot lang tayo dun, no, sa dalawang utos na pinahayag ng Panginoong Yeshua, to love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, and love others as you love yourself. At ganito din, ay nakita din natin yung kanyang, kung anong, yung
fruit of the Spirit sa buhay ni Abraham sa Galatians chapter 5, verse 17 do yung Brad. Uh, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, and Patience, so on. patience, kindness, goodness, Patience, faithfulness, and kindness, self-control. Yeah. lahat yan, pulbos, diba? Pulbos ni Abraham. At nagpapatunay po na hindi posibleng makatamo natin, ma-attain natin yung ganitong mga personality o characteristic na de-develop po ito sa atin sa patuloy nating pagsunod at pagtalima sa mga salita ng Panginoon, sa kanyang mga utos. Okay, so balik po tayo kay Brother Richard para sa closing prayer. Okay, tayo po ay manalangin. Manamin na nasa langit, maraming salamat po sa buhay ni Abraham at sa partial laklaha na kung saan ay napag-aralan namin ang mga karakter ng bawat tao na at pinakita niyo kung bakit minahal niyo si Abraham kumpara sa lahat-lahat. Dahil sa kanyang pagiging masunurin ng kanyang karakter ay talagang perfect. Um, Panginoon, nawa ay tulungan niyo kami na mamuhay ng kapareho ni Abraham na maging masunurin kami sa inyo sa kahit anuman ang Yes, mangyari at hirap o ginhawa, mapa kapayapaan o kaguluhan, um, ah, at famine or anuman itong o giyera ay kami ay nakadepende sa iyo. Nawa Panginoon ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay manahan sa puso ng bawat isa at kami ay yes, mas kaaya-aya sa inyong paningin at mabigyan namin kayo ng papuri dahil kayo lamang po ang may karapatan na tumanggap nito. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. At Amen. utusan nga ng Panginoon si Aaron, si Moses na utusan si Aaron na pagpalain ang mga anak ni Israel sa ganitong pamamaraan. Ibarakak Adonai bishmerecha. Yair Adonai panabelecha vikunecha. Isa Adonai panavelecha b'yesem lecha shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. Ating pong mga tinalakay ngayon ay ipopost natin sa ating Facebook page, Light of Messiah Source of the Ministries. Patuloy po natin i-share ang lahat ng mga napakinggan natin dito. I-share po natin yung mga post natin sa ating Facebook page upang lalo pang ma-reach out yung ibang mga tao na naghahanap ng katotohanan ng Torah ng Panginoon at katotohanan ng mga salita ng Panginoon na kung saan ay tunay po nagbibigay liwanag sa lahat ng nagtisik ng katotohanan na ito na galing sa ating Panginoon. Yeshua HaMashiach. Tandaan po natin ang taong sumusunod at ang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Ferrello with Brother Richard Season na nagpapaalam at patuloy na nagsisend sa inyo ng ah, payapang buhay. Shabbat shalom po sa inyo lahat. Shalom.